So, ibig sabihin, para makarating, kasi grabe yung ano nito, to a certain extent, very organized tong mga to, na as much as possible, hindi nila masyadong, alam naman kasi na lahat na marami talaga silang away. Pero kumbaga, over time, natuto na rin sila na wag silang maglaban ng kanilang dirty laundry sa public. Ganon. Pero pag umaabot sila dun sa mga public spot na ganito, ibig sabihin, alam mo talaga na malalim na yung awayan nila. Diba? Nagrabe na yung awayan nila. So talagang may mga nagtatanong na, ano ba talaga pinaniniwalaan natin dito? Ano ba talaga pinaglalaban natin dito? O, diba? So they are already questioning their core. So, I really think, ang nag-aaway lang dyan, nag-aaway sila, no? Kasi nga, ang hindi maintindihan ng akbayan sa anakbayan, they are just being used by this bigger, by Romualdez, Lisa, and Bongbong. Their leaders know it kasi nga they're receiving money. Pero yung mga low, don't ever think na yung mga leaders nyo dyan sa akbayan at Makabayan Black ay hindi mga mukhang pera. Mukha yung mga pera. Ayan. Hello, Sasper. Ay. Hello, everyone. Hello from the other side. Hello from the other side. How are you guys? How are you doing? Kami ay napupurga sa nagkalat na hypocrisy. Diyos me, nakakaloka. Today ang mapag-uusapan natin ang mga hypocrisy ng mga yellow pinks. Ayan. Di ba pinag-uusapan natin ng gabi yung pinag-uusapan natin yung gabi yung they are going to fall by carrying their own weight, itong mga yellow pinks. Especially yung cognitive dissonance na mangyayari. Kasi syempre, 39 years of indoctrination, you cannot just switch it off, di ba? You cannot just switch it off. Tapos, Bex, nag-aaway na pala, before 21 pa pala, nag-aaway na sila. Sino? Yung mga akbayan at saka anakbayan, nag-aaway na sila po dun sa kung ano ba dapat yung stand. Kung Marcos resign ba or Marcos Duterte resign, ganyan-ganyan. 2021? Before September 21. Before nitong rally nung Sunday, nag-aaway na sila. So bakit hindi? Wait. So yung kakamping, wala silang gustong pag-resignin? Yung side nila Risa pala, yung side nila Risa, ang gusto nila, Marcos Duterte resign. So yung palang chant na Marcos Duterte walang pinag-iba, kila Risa pala yun, anak bayan pala yun. Okay? Akbayan. Akbayan pala yun. Akbayan pala yun, tama, sorry, akbayan yung kila Risa. Teka, balikan natin, wait. Balikan natin yung para hindi ako magkamali. Tapos yung sa isang side, okay, wait. Habang hinahanap mo yan, well, according sa aking mga Mossad lovers, si Elizalde ko ay nasa Singapore. Siya ay dumating noong September 16, 2025, 3:12 p.m. So hanapin nyo siya dyan. Ito ay mula mismo sa IPAS site ng Singapore. So, ayan. Maraming salamat. May kakapadala pa lang ng abuloy. Thank you so much. Okay. Ayan. Okay. Oo. So ngayon, sabi ng Student Council Alliance of the Philippines, sabi niya, hoy anak bayan, read your own block's memo. Stop parroting Duterte propaganda. So itong SCAP strongly condemns anak bayan's malicious attack on Akbayan's party list rep, Percy Sendanya, who correctly cautioned the public that a false Marcos resign narrative ultimately benefits impeached Vice President Sara Duterte. The attack is dangerously divisive and merely echoes the propaganda lines of the Dutertes. Okay, so yung SCAP pala at saka yung Akbayan ni Percy Sendanya, okay, ito yung magkakampi. Oo, SCAP is Akbayan. Oo, Akbayan. So yung anak bayan, okay? Yung anak bayan, okay tama, yung anak bayan kay Risa to, di ba? Oo, yun, kay Risa to. So ngayon, itong anak bayan, sila yung Marcos Duterte walang pinag-iba. Sila yon. Okay? So ngayon, what is most striking is anak bayan's failure to read the memo of their own political bloc. No less than one of their leaders, Rep. Antonio Tino, was explicit. Their Luneta rally is not Marcos resign rally.
We challenge Anak Bayan to exercise better political judgment and to ground its position in sound analysis. Otherwise, it only embarrasses its own bloc and reduces itself to an unwitting mouthpiece of the Dutertes. So ngayon, ang gusto ng Akbayan, wala talagang Marcos resign altogether. Akbayan, nila Risa. Hindi, ang gusto ng Akbayan, nila Percy. Ang gusto, si Tino kasi, Anak Bayan si Tino eh. I know. So, ang tanong ko, bakit hindi na lang sila, bakit ang Akbayan, bakit nung rally, ba't hindi sila sumigaw ng Sara resign? Bakit hindi sila double resignation? That is the question. Kasi, nag-ano sila, namamangka na huwag tayo magtawag ng Sara resign dahil ano yan, para may opening pa rin tayo. Risa. Akbayan daw si Risa. Teka, Risa. Akbayan niya si Risa? Akbayan, AK. Akbayan. Oo nga, ayan, Akbayan. Ayan. So what is their problem? So yung Anak Bayan kinriticize si Percy. Kasi si Percy na Akbayan rep, for them, ayaw talaga nila ng Marcos resign at all. Ito yung mga nasa Lunete. So bakit kinriticize ng Anak Bayan si Percy? Paano? Hindi, ang kinikriticize ng SCAP, ang kinikriticize wala ng ba kailang sa SCAP? Kasi sinabi niya dito, strongly condemns Anak Bayan's malicious attack on Akbayan party list Rep. Percy Sendanya, who correctly cautioned the public that a false Marcos resign narrative ultimately benefits impeach. Oo. Kasi nga si Anak Bayan, sila yung Marcos Duterte resign. So ngayon, ang sinasabi ni Percy, no, kailangan, that's not my point. Wag dapat Marcos Duterte. My point is, ano yung criticism? Wag gagamit ng Marcos yung Marcos Duterte. Hindi, ano yung criticism kay Percy? Ayun, sinabi kasi maliciously attack Sendanya. So, mali nga yung caution niya, na parang bakit ka nagko-caution? Bakit mo kami pinipigilan? Actually, nandun sa comment section, nandun sa comment section. Kaya sila nag-iwalay. Kasi yung isa, walang pinapa-resign. Kahit na si Sara, hindi rin. Oo, kahit si Sara, hindi rin. Oo. Tapos itong Anak Bayan, gusto nila resign all. So ngayon, ang sinasabi ni Percy, yung Marcos resign narrative daw kasi, kahit makasama si Inday dyan, magbe-benefit pa rin si Inday. Ang laki ng problema nila. Ganun. Ayan. Okay. Alam mo, sabi ko sa inyo sinabi ko na sa inyo, di ba? Just wait for how their internal contradiction will evolve. Ayan, kita mo, nagkahiwalay na sila dahil hindi sila magkasundo kung pagre-resignin ba si Marcos o hindi. Ayan. Ayun. So, kaya sinasabi nila, kayo yung nagsabi na walang resign. Kayo yung nagsabi ng ganyan. Pagkatapos ngayon, nagma-Marcos Duterte resign kayo. So ngayon, itong mga nagko-comment dito, na-frustrate sila, na pinipigilan sila na mag-Marcos Duterte resign. Ayan, okay? Kasi inaano ko nga, ano exactly yung pinipigil nila? Ano exactly yung inaano nila? So ngayon, ito sabi ni Luis Agravante, I have lots of friends both in Akbayan and Anakbayan and other NDS. Keme. So sabi niya, ang masakit, ang labas nito, hindi natin naiintindihan ng mas malalim na ang laban natin ay hindi lamang Marcos, kundi kay Duterte at sa buong political dynasty apparatus na nagsasabwatan para manatiling nasa poder. To say Anakbayan is echoing Duterte lines ay parang nang blur ng katotohanan na Duterte or Marcos are one and the same enemy. Ayan, ang tanong, bakit parang takot na sabihin parehong dapat managot? At dito dapat pumapasok ang pinakamalaking punto. Bakit lahat ng ito ay sa social media idinadaan? Ayan. So ngayon, parang feeling nila, meron pa tayo yung ang tawag dito, ang tunay nating kalaban ay Marcos at Duterte. Teka ha. Sino ba talaga ang kaaway? Marcos at Duterte. Walang pinag-iba. Ayan. So yun daw talaga ang tunay na kaaway. Yan talaga tunay na kaaway nila. So focus sila, dapat Marcos Duterte. Yung isa ang focus nila, Marcos Duterte.
Hindi mo pwedeng ano, hindi mo pwedeng korupsyon ang tunay na kaaway. Ayan. Okay? Sabi ni RD Abs, Didi shit, nagdiwang dahil tatlo lang daw ang murder ni Digong nyo. Sino kausap mo, RD Abs? Gusto mo umakyat? Sino yung nagdiwang? Hayaan mo Gusto na mo yan. umakyat, RD Abs? Hayaan mo na yan, Diyos ko Lord. Ayan, pwedeng umakyat ha. Pwedeng umakyat. Ayan. So ngayon, may mga parts din na ano, may mga parts din na, asa na ba yun? Ayan, ito. Ito ang paniningil at pagpapanagot kay Duterte lamang at hindi kay Marcos ay malinaw naman na napaka-selective. Magiging tunay lamang ang hustisya kung pareho ang kapwang naghaharing uri na ito ay mapanagot. So I think, yung other side, ayaw nilang pag-resignin si Marcos pero gusto nilang i-attack si Inday. So kaya yung isang side nagagalit na parang hindi po pwede yun. Hindi mo pwede yan. Napaka-selective nyo naman kung si Duterte lang ang iaano ninyo. Ayan. So sabi dito si Romel Cardoza. Ayan. Isa rin na sa nag-comment doon. Ayan, tulad ng nabanggit, pareho silang tiwali at magnanakaw sa na kinakailangan patalsikin. Hindi kinakailangang mamili sa kanilang dalawa kung sino ang papanagutin dahil wala silang pinagkaiba. At hindi man ito ang primaryang kampanya sa linggo, ang laban para sa pananagot, asa na ba yung ano? Meron pa tayong ano meron pa tayong marami kasi mga comment dito na meron pa dito yung ano yung sinasabi nila na kapag si Marcos lang ang siningil mo at hindi mo siya kapag si Sara lang ang siningil mo at hindi mo pinagre-resign si Marcos, you are being complicit dun sa mga pagnanakaw ni Marcos. So nag-aaway na sila. Ayan. Well, that's really expected. Ayan, ito sabi niya, hindi nagme-make sense na ang pagpapanagot sa anak ng diktador at palpak na si Marcos ay kapantay ng pagsuporta kay Sara na isa ring anak ng pasista at mamamatay tao. Gusto ko yung sagot ni Cheryl Adan. Ayan. So magkakaroon talaga ng magkakaroon talaga ng existential crisis itong mga ito dahil sa nangyari sa 2021. Actually, pero hindi pa rin nila binabanggit si Romualdez. Hindi pa rin nila binabanggit si Romualdez. So, friends nga sila with Romualdez. Kahit na lumalabas na si Romualdez ang isang mga mastermind, si Sandy ko, dead pa rin sila. Kita mo, di ba may mga di ba kayong akbayan, ninanakbayan, kung sino man sa inyo mga hudas kayo, bakit ni isa sa inyo walang mag-file ng ethics complaint labay kay Romualdez? And he was not mentioned in even in the Senate. Hindi siya nami-mention. Ayun. So yun. Yung comment po, yung lingwahe pa lang, alam nyo na makakaliwa, sabi ni Boying Deluxe. Hindi, kasi talaga yun page talaga yun ng mga page talaga yun ng mga left. Yung na yun, yung, maraming nababad trip na parang, bakit pa kailangan i-social media to, ganyan. Ayan. So, ibig sabihin, para makarating, kasi grabe yung nito, to a certain extent, very organized tong mga to, na as much as possible, hindi nila masyadong, alam naman kasi na lahat na marami talaga silang away. Pero kumbaga, over time, natuto na rin sila na wag silang maglaban ng kanilang dirty laundry sa public. Ganon. Pero pag umaabot sila dun sa mga public spot na ganito, ibig sabihin, alam mo talaga na malalim na yung awayan nila. Diba? Nagrabe na yung awayan nila. So talagang may mga nagtatanong na, ano ba talaga pinaniniwalaan natin dito? Ano ba talaga pinaglalaban natin dito? O, diba? So they are already questioning their core. So, I really think, ang nag-aaway lang dyan, nag-aaway sila, no? Kasi nga, ang hindi maintindihan ng akbayan sa anakbayan, they are just being used by this bigger, by Romualdez, Lisa, and Bongbong. Their leaders know it kasi nga they're receiving money.
Pero yung mga low, don't ever think na yung mga leaders nyo dyan sa Akbayan at Makabayan Black ay hindi mga mukhang pera. Mukha yung mga pera. True. Hindi po sila Diyos, tao rin po sila at politiko. Kayo po ay followers lang. Pawns. So, ano ba yan sila? Diba? So ganyan po yan. Mga mukhang pera po yan. They want money, they want fame, they want power, they want it for themselves. Just look at you. Diba? So, precisely, na kaya kayo nag-aaway kasi nga, your leaders made a decision on your behalf. You didn't. True. Diba? So, ang eksena niyan, ginagamit lang kayo ng mga leaders ninyo. Don't ever think that they have good intentions for you because they are also politicians. Hindi nyo nga ma-criticize yung mga leaders ninyo eh. Don't tell me, yung mga leaders ninyo, walang ginagawang mali. Don't tell me, hindi nyo nakikita yung mga leaders ninyo nakikipagsabuatan kay Lisa Marcos, Martin Romualdez, at Bongbong Marcos. Bulag kayo. Kayo ang kulto. Kami nga nakikriticize namin, kinikriticize nga namin yung mga gawain ni Duterte, ni Sara. Nag-aaway-away nga ang mga Duterte supporters sa hindi nga nila alam kung may kinikriticize sila na isang Duterte family, yung isa ganito. Pero kayo, wala kayong makriticize. Bakit kaya? Ganyan ang kulto. True. Kung hindi nyo makriticize yung mga leaders nyo, kayo ang kulto. Ano ba yan? Tanggalin mo si RD Abs. Ang nagkalat. Oo, tanggalin mo. Change account na ha, RD Abs ha. Change account na. I-block mo na lang, Diyos mio. Di ba? So, I really think na, di ba sinabi ko na nga, na may internal contradictions yung dalawang yan. Ang Akbayan, gusto nilang mag-resign pareho. Ang Akbayan, gusto nilang mag-resign pareho kasi nga gusto nilang magkagulo. Oo. Well, parang walang option. Meron silang space para to take over. Ganyan siguro. Hindi, para kagulo. Hindi naman, they're not seeking for an election para maging government sila, ang Makabayan Bloc, no? Sila maging presidente. Ang Akbayan naman nila, Risa, they are in tactical alliance with Lisa Marcos, Bongbong Marcos, and Martin Romualdez. Kaya hindi nila pinapatawag mag-resign si Marcos. Ngayon, baka hindi rin sila nananawagan ng Sara resign kasi gusto nga nilang ma-fully disqualify si Sara sa 2028 via a conviction in an impeachment. Nagigets niyo yung mga laro na mga to? That's all they want. Diba? That's all they want. Kaya nga hindi sila nananawagan ng Sara resign. Kasi pag nag-resign si Sara, o di mag-aaway-aaway na kayo. Kasi syempre yung mga followers nyo, wala na si Sara. Bakit ano pa rin? Itong tactical alliance natin with BBM, buo pa rin. Wala na si Sara. Kaya nga ako kuha kay Sara. Me? 2026, try mo mag-resign. True. Para wala na siya sa wala na siya sa scrutiny ng public Ano pa? Diba? And then consolidate all consolidate the support base, ganyan. Kasi ano pang gagawin nyo? Wala na. Kasi pag nag-resign si Sara, now, makikita mo na ngayon yung deep cleavage. Bakit? Kasi si Bongbong, mapipilitang, he has to decide kung sino ang kanyang in-nominate na vice president. Is it going to be from the Yellows? Or is it going to be from his own party? Pag hindi na kinuha ang mga yellow, ay bakla. Ayan na yan. Actually, in both ways. Hindi siya kumuha ng nominated ng kakamping o kumuha siya ng nominated na kakamping, titirahin pa rin siya ng mga kakamping because that's just who they are. Kasi aminin mo, girl, kung kakamping ka, tapos wala na si Sara sa picture, tapos ano ka pa rin, himod-puwet ka pa rin kay BBM, hindi mo pa rin, ayaw nyo pa rin pababain si BBM. Uy, yung mga kakamping. Something is wrong with you. Full-blown relationship na to, no? Hindi na lang one night stand to. Oo. Hindi ba? It bloomed to a full-blown relationship. Nag-I love you-han na sila noon pagka ganon. Oo, di ba? Imagine mo yan, na, hindi ba? Gano'n ang
ganun ang eksena ng buhay niya. Mm-mm. So, kita mo, nung nawala si Romualdez, ano nangyari? Nagkaroon ng power vacuum. Hindi na nila ngayon maintindihan kung anong gagawin ng mga tao. Tapos ang naging compromise si D. Girl, yung mga kakamping, di ba against daw sila sa Dynasty, sinabi dun sa SCAP, bakit wala kayo sinasabi dun sa bagong House Speaker? Sa bagong Speaker, correct. Alam nyo na kung gaano kayo bobo. Kayo mga nandyan sa progressive group. Ayaw nyo ng Dynasty, pero yung speaker ninyo sa House, Dynasty, oo. Bakit hindi kayo magsasalita doon na, ayaw namin ng House Speaker na to kasi galing to sa Dynasty. Kaya ako, huwag niyo akong maglolokohin, no? Mag-finger na lang kayo. True. Ayun. So nakakaloka, hindi ba madedemanda pag nag-resign, sabi ni Ub? Madedemanda. Sabi nga ni madidemanda pa rin naman siya ngayon kahit vice president siya. Wala siyang immunity. Hindi siya katulad ng presidente na may immunity of suit. Kaso nga, what they are after is ma-convict siya sa impeachment sa Senate para ma-disqualify siya perpetually. In running for public office kahit barangay tanod, hindi pwedeng tumakbo si Sara. Ganun sa desperado. Kaya yan ang goal nila. Kasi nga, hanggang nandiyan si Sara, hanggang buhay si Sara, parati siyang tinik sa lalamunan ng lahat. Gets ninyo? Kung hindi man siya makatakbo ng 2028, iisipin pa rin nila si Sara for 2032. Putang ina, anong gagawin natin? May Sara Duterte pa for 2032. Tapos kung hindi siya tumakbo si Sara ng 2032, iisipin pa rin nila si Sara ng 2038. Nagigets ninyo ang mga kababuyan ng mga to? Ganyan sila kababoy. Kaya huwag kayong maniniwala na, anti-corruption kasi ganito. Ulul. Ayun. Teka kasi kanina nag-react na ako dito kay Tulfo, yung law bender kineme niya. React ka naman dahil ang Uncle mo Rafi ay kakaiba. Ayan. Nakita mo na ba to? Hindi po. Oo, napanood ko na, naloka ako. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Alam mo, actually, you can already see actually excited na lang ako sa mga kakamping. Ito mga kakamping nyo ngayon, ha? Gusto lang po namin sabihin sa mga kakampings at mga makabayang black na ito po ang mga kaalyado nyo ngayon. Bakit ganito kayo? Girl, I mean, the country has become a full-blown, well, matagal na naman tayong Banana Republic, but dude, this is way beyond Banana Republic. True. Agree. Oo. Grabe, no? Sobrang kadiri. Parang, ano ba to? Ano ba to? Yak. Sobrang yak. Tangina. Ayun. Tapos, anyway. Huwag na nag-aaway si kasi wala man talaga akong masyadong expectation sa Senate Blue Ribbon Committee Kasi alam mo na kung saan papunte. Yung Senate President nagsalita na that what they want to investigate is the flood control issues daw in 2016 to 2022. Nakakatawa kasi hindi naman yan yung hindi naman yan yung time frame na binigay ng Pangulo Ang time frame na binigay ng Pangulo is 2022 to 2025. 'Di ba? All of a sudden, they want to investigate 2016 and 2022. Ganon. Ngayon, well, I'm not saying na libre na yung 2016 to 2022 sa corruption. I'm pretty sure meron pa rin yan. Pero, if you really want to catch corrupt individuals, dun ka sa fresh. Kasi makikita mo pa yung ebidensya niyan Andiyan na lang yan wala na nga. Nasa Singapore na, di ba? True. Well, pinapabalik ni Boji D. Kinancel daw ang kanyang travel authority. Wala naman yun, girl. Pero, pinababalik ko. And then? Dapat cancel passport, no? Dapat cancel yung passport. Para maniwala tayo.
Hindi ka kasi Diba? pwede mag-cancel ng passport nang walang court order. Pero sabi nga ni Senator Tulfo, sometimes you have to bend the law to please the people. Correct. Diba? Why don't you please us this time? Diba? Why don't you please us this time? Diba? Paki-cancel na po ang ano ni uncle mo Saldi. Nakakaloka. Sabi ni Noy Finance, I'm not into bending laws pero can't accept Diskaya as state witness. Sino gusto mo maging state witness? Oo, sino gusto mo maging state witness? Ako pag naging state witness sila yung mga Diskaya, dapat hindi ang kapalit mo dapat hindi full immunity. Dapat commuted sentence. Commuted lang. Commuted lang na kasi parang Janet na policy niya. Oo, mabawasan yung time ng service sa pagkakulong, yung mga ganyan tipo. It's just going to be like Janet Tapoles. Who do you think is the perfect state witness then? Siya nakakaalam ng transaction. Di ba si Janet Tapoles? Ngayon, anong ginawa ng mga politiko? Pinigilan niyang maging state witness. So ngayon, anong nangyari? Sinong nabulok? Sinong mabubulok sa kulungan? Oo. Di si Janet Tapoles, yung mga kasabwat niya, nasaan? Dahil kasi kayo rin, inisip niyo rin, ayoko maging state witness si Janet Tapoles. Bex Barilla lang yung napunta kay Janet Tapoles compared doon sa mga nakulimbat na mga politiko. And it is the same with the Diskayas. Barya lang yan kaysa sa mga nuggets nakuha ng mga politiko. Sabi daw si Bryce. Iba naman yung kay Bryce iba yung mga politiko kay Bryce. Iba-iba sila. Actually, si Bryce, for me dapat mas mahirap sa part ni Bryce na maging state witness Kasi in the middle of the government official siya Government official siya Sa witness protection program nga, hindi siya doon, ang sabi doon, sabagay, hindi naman siya mako-consider na law enforcement officer, hindi naman siya police So yun ang eksena. Kung nasa government siya, mas hirap dapat sa kanya na maging Tanungin ninyo, bakit ayaw siyang gawing state witness? Yun ang tanungin niyo. Huwag kayong sasabihin na hindi ko rin gusto na state witness siya. O di wala na siyang sasabihin. Oo. O di siya lang ang madidiin kasi pag nagsalita siya, tegi siya. Parang Janet Tapoles. Hindi ba si Janet Tapoles? Wala siyang papangalanan. Wala siyang gustong pangalanan kasi hindi siya state witness Oo. So, anong ginawa ni Janet Tapoles? Janet Tapoles will bring it to her grave, all the secrets, dahil ayaw niyo siyang gawing state witness. So, nakulong ba? Nakulong ba yung mga Nakulong ba yung mga, sino lang yung nakulong? Pinakulong lang ni Pinoy yung mga kalaban niya. Si Enrique, si Goy, si Pogi, si Bong Revilla. Oh, and then and the rest, walang state witness. So, nasa labas sila. Si Janet Tapoles yung nasa loob. Si Janet Tapoles ay instrumento lamang ng korupsyon. Okay? I'm not saying that he's a good person. You're still part of the corruption, pero ikaw ang instrumente. Para makarating tayo dun sa most guilty Yun yung importante kasi dyan Kasi ang pinaka most guilty is yung may access sa budget ng taong bayan. Correct. Nagigets ninyo? Kasi paano mapupunta yung pera ninyo doon sa contractor or sa isang Janet Tapoles kung hindi ito pagdidesisyonan ng mga inelect ninyo? Nagigets nyo ba? Or ayaw nyo pa rin mag-gets? Wala kayo. O di, wag nyo gawing state witness in this guy. Okay lang, pero tapos na. Janet Tapoles part 2. Yan ang gusto ng mga Pilipino, di ba? So, di ba, wala kayo. I will see you next year in the 2 trillion march of the Kakampinks. 2 trillion march, ayan. So anyway, so yun nga, parang kung kunwari, ayaw nyo na maging state witness yung mga Diskaya. Paano tayo makakarating dun sa pinaka-guilty? Ang problema kasi, yung mga Diskaya, pag dinismiss nyo aga, for me,
bigyan nyo ng pagkakataon na maging, sabihin na natin si Bryce, isama nyo na rin. Pero dapat may conditions. Like for example, dapat you have something on the bigger fish. 'Di ba? Meron ka dapat ebidensya, meron ka dapat mga sasabihin na maaaring gamitin para mahanap yung totoong mga mastermind nitong ano na to. Actually, may nagsabi sa akin nga na ano, sabi niya, alam mo, dapat kasi yung ano yan, systemic corruption, ganyan. Pinag-isipan ko to talaga ng mabuti before ko kinoin yung fight against systematic corruption. Ganun. Pinag-isipan ko talaga yun ng mabuti. Kasi, yung corruption naman dito natin sa Pilipinas, may level kasi yung systemic, yung embedded talaga. Yung embedded na talaga yung corruption, ganun. May ganun. And lumabas nga doon sa ngayon na yung mga fund insertion, yung mga ang tawag dito, yung mga percentage na nangyayari nung panahon ni Pinoy at saka panahon ni PRRD. Ang percentage nung kay PRRD at saka Pinoy halos parehas lang daw. Pagkatapos yung amount daw na nakorrupt kay Pinoy is around 10 billion. Nung panahon ni PRRD is 12 billion. So I think that is the systemic corruption. That is the systemic corruption, okay? Yung corruption na nangyayari under BBM administration, that is the systematic corruption because it is planned, it is deliberate, it is intentional. Because this time, yung corruption na, yung na-corrupt is napakalaki. Napakalaki. Ano na siya? Methodological na siya. Methodological na siya. Correct. So ngayon, ganito lang yan sa mga state witness, ha? Lahat ng negosyante sa Pilipinas, malalaking negosyante, anytime na magtatransact sila sa government, mag-open ng registration, ganyan, kailangan nilang magbigay ng padulas. Bribery. Okay? So, pwede mo ba sabihin na hindi mo kukuning state witness yung nagbibigay ng bribery? Kasi ano benefit ka din diyan eh. Bakit ikaw hindi naman ikaw ang least guilty diyan? Eh sino? Ganon din yung sa mga diskaya. Businessmen yan eh. So any businessman in the Philippines, mag-hustle lang ganyan. Eh so, tumodo nga lang itong sina diskaya, no? Talagang na-enjoy nila ang payong na may kasamang Rolls. Oo, grabe yung hustling na ginawa nila. Oo, pero it's the same logic. It's the same logic. Ikaw, halimbawa, tatanungin namin, sino sa mga negosyante dito ang nagbigay ng bribe? Magsasalita ka ba? Hindi mo sasabihin na, bigyan niyo ako ng state witness protection. Gets yun na. Nagigets yun na. Kung hindi nyo pa rin gets, bahala kayo sa buhay ninyo. I will see you next year for 2 trillion. May 3 years pa naman. So, 2 trillion, 3 trillion, 4 trillion. Tapos, we will have the same conversation tuwing merong malalabas na contractor kung gagawin ba yung state witness o hindi, siya ba ang least guilty o hindi. Simple. Wala kayo. You may send the disguise to jail all you want, but they will take the secrets to their grave unless you make them. Sabi ni Witty Whitney, pare-paras lang may corruption sa lahat na nagdaan na government. Ang pinagkaiba ni Marcos, sobrang kapal ng patong up-cam-cam. Walang takot na sila. Hindi, yun nga yung difference. Kasi nga, di ba even PRRD said, sabi niya ganun, mahirap nang tanggalin yan yung corruption dito sa gobyerno to. Kasi systemic na nga siya. Now, if we're going to bring face doon sa systemic corruption na yun, that looks around up to 12 billion pesos. Yun yung systemic na corruption. Pero if you're going to look at the corruption that happened dito sa If you're going to look at the corruption that happened dito sa Bongbong administration na to. Teka lang ha. 31 billion. Ayan, 31 billion. Ang ano pala nito, ang figure na to is from the contracts of the Diskayas. So yung mga Diskaya, noong panahon ni Pinoy, 10 billion yung nakuha nila na worth ng contract. Panahon ni PRRD, 12 billion yung nakuha nilang contract. Okay? So in that 10 billion, in that 12 billion, I'm pretty sure may mga corruption na nangyari dyan. May mga bayaran, may mga whatsoever, ganyan-ganyan. But it looks that amount. Ano siya? Yung tempered siya up to 12 billion. I think yun yung systemic, yun yung parang what the system actually brings, yun yung corruption that is inevitable na mangyayari because of the system that we have. Yung 31 billion, the Diskayas were allowed to get 31 billion contract. This one is already deliberate. Ito na yung sinasabi ni Witty Whitney na sobrang garapal na, ang kapal na ng mukha, ibang level ng corruption na to.
This is the deliberate one. This is really planned, intentional, deliberate, systematic eh. Talagang parang, alam na ni DPWH yung gagawin niya, kung paano makikipag-usap sa House of Representatives para i-insert. Alam na nila yung mga balikan. It was done in such a, kasi nakita niyo yung usapan kanina sa Congress na, ay, wag na po tayong maglagay sa Bulacan kasi sobrang dami na po ng flood control project sa Bulacan. Sa iba naman po tayo maglagay. They are planning it. Diba? Talaga nililay down na talaga nila yung mga ganong etchos. Diba? Shameless na talaga. Diba na, sige, para hindi tayo masyadong halata, dito naman natin ilagay sa ibang probinsya. And I think, yung systematic na corruption, that is something that we can fight head on. Kasi brazen yun eh. Yung systemic corruption, that is something that we have to fight by changing the system. Nakita nyo yung difference? Yung corruption na naranasan ni Pinoy at saka ni PRRD, it is brought upon by the bad system. So para labanan mo yun, kailangan baguhin mo talaga yung sistema. Sinukuha nga rin ni PRRD yan eh. Ay, tangina yung ganitong sistema. Hindi mo mapipigil corruption sa ganitong sistema. Diba? Pero yung systematic corruption, this is something that you can fight head on. So kaya wala talagang sense na yung Senate ay pupunta siya doon sa period before this time, before the BBM administration. Kasi ibang level ng corruption yung meron dito sa BBM administration kumpara sa level ng corruption doon sa Pinoy and PRRD time. 'Di ba? Ngayon yung kay PRRD time, sa totoo lang, hindi nga rin masyadong comparable yung kay PRRD at saka yung kay PA eh. Kasi yung kay PRRD, sobrang dami talagang projects noon. Dahil malaki talaga yung expenditure noon sa build. 'Di ba? Si Pinoy wala naman siyang wala naman siyang masyadong infra projects noon eh. 'Di ba? Ayun. Paano yung binanggit ng Diskaya na mga name na sangkot, bakit di nila tinrease ang assets, including sa binanggit ni Ko at Romualdez? Ang katakataka doon, bakit wala si Arjo? Si Arjo, ang nilaglag na pangalan ng mga Diskaya kay Arjo, tatay ni Arjo, yung nakamit, personally na-meet ng mga Diskaya, that's huge kasi personal experience yun. Personal knowledge yun. Yun yung nakakataka, bakit wala si Arjo? Ayun. It's an organized crime. Ang mga corrupt congressman will destroy your business or ang career mo kapag hindi ka sumunod sa gusto nila. Dati milyon lang ang pinag-uusapan, now billions going trillions. Trillions na nga tayo, best cool nature sound. Kapag inad mo lahat ng flood control insertions, from 2022, from 2023, 2024 to 2025. Yung level ng insertion doon amounts to trillions already. Ayan, Arjo pala is City Mayor hopeful, kaya tinitira siya ni Joy. Tapos 'di ba, ganun yung statement ng mga Diskaya na somehow kinorroborate ni Joy Belmonte kasi meron siyang statement bago pumutok itong flood control issue na may mga project na hindi alam ni Joy Belmonte pero pinondohan ni Arjo Atayde. Ano yun? For me, death penalty talaga ang ultimate deterrent for corruption, sabi ni Mike DC. Kaso paano kung hindi naman makakatulan? Diba? Ayun. So yun, kailan kaya magbe-bear ng fruit ang ICI? I don't think it's going to bear any fruit. Wala naman silang pinakikinggan eh. Panay site visits. Diba? Ikaw pa naman, ninong mo sa kasal, mismong SP and House Speaker Martin. O diba, kailangan pa bang itanong niya? Taro. Ayun. Anyway. So yun ang usapang flood control at hindi man tayo matatapos dyan. Talagang kailangan bantayan yan and tingnan natin dahil mukhang aabot nga tayo sa 2 trillion March next year. ICI will just file cases after investigation, sabi ni Raymond Lagman. And at that time, kapag natapos na yung investigation nila, lahat ng nakaw ng mga yan, wala na silang makukuha. Diba? Di masyadong tinanong si Cabral, sabi ni Filipino Intelligence. And si Cabral, actually totoo. Si Cabral ang bridge ng mga DPWH officials at saka ng mga legislators. Diba? Ayaw na lang pagsalitain. So, kaya nga itong si Ping Lacson, hindi ako naniniwala dyan, meron ng skill sa pag-iimbestiga. Oh, lol!
Diba? Tapos pinagalitan si Cabral, di ba pero pinost yung mga text daw ni Cabral, ganyan-ganyan and whatsoever. Bakit hindi kayo nag-explore doon? Diba? So itong si Cabral, ito yung dapat na naka-freeze lahat ng assets, kasi siya yung ano bang gusto niyang i-add sa NEP? Di ba siya yung nagaganon? Siya yung nagaganon eh. Ano bang gusto niyang i-add sa NEP? Pakitanong naman po si Sir kung ano pang gusto niyang i-add sa NEP na project. Bakit yung legislative yung nag-identify? Diba? Ms. Joey, na pong pwedeng steps to remove systemic corruption, constitution. For me, systemic corruption, system change talaga yun. Yung systematic corruption, pwede mo pang laban-labanan yan. Pero pag kunwari, nalabanan mo yung systematic corruption na yan, o di balik ka dun sa systemic problem, diba? Yung systemic problem, system change. Pero yung systematic, pwede mong batuk-batukan kasi yung mga yun eh. Kasi meron ka namang laws against it eh, diba? So pwede mo siyang i-fight head on. Ganon. Pero yung systemic, wala ka na magagawa doon because it is the inevitable consequence of a bad system. So, kailangan mo palitan yung sistema. Ayun. Ganon. Anyway, ang tawag dito, alis lang muna tayo dito saglit. Kasi bago mabaon sa limot si Carla Abellana. Gusto ko siya ring i-topic. Bago natin makalimutan ng wagas to si Jody Santa Maria tsaka since bilang ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa mga kaipokritohan, okay? Pag-usapan natin Stephanie, kapit ka lang dyan ha, Stephanie Gail Aguila, kapit ka lang dyan sa backstage, ayan. Mababawasan kaya corruption kung magiging federalismo tayo? I do not know. Depende siguro sa mga measures na ilalagay natin. Understandable po ba, Miss Joey, alisin sa buhay mga kapamilyang P? Huwag ka patawag kila Chavit. Papatawag sila Chavit? Ayan, okay. Anyway, teka lang ha. Punta muna tayo dito kay Jody Santa Maria tsaka kay Carla Abellana. Kasi ito si Carla Abellana. Well, ang context kasi nito, nagkaroon ng Office of the Vice President. Doon ba nakapost? Like, or sa Inday Sara? Sa Inday Sara yata. Wait. Inday. Nagkaroon ng celebration sa Davao noong September 21. So yung celebration nila is, ayan, magtapok kita, magampo, magpiesta sa isaka gatos nga lechong baka. Ayan, magpiesta sa 100 na, tama? 100 na lechong baka. Tama ba? Tama ba yung tugig kong Bisaya? Ayun. So ngayon, nagreactong sila Carla Abellana, at itong pa-virgin na si Carla Abellana, at ang pa-virgin na si Jody Santa Maria, na awang-awa sa mga baka. Ayan. So sabi ni Carla Abellana, prayer should never come at a cost of 100 innocent lives. Ayan. So kung magsalita, akala mo vegetarian si Carla Abellana. So ngayon, di syempre, ang mga netizen, ay mabilis na pinag-check ang mga niluto ni Carla Abellana in the past na kung saan meron rin siyang mukhang nilitsong baka at proud na proud siya na pinepresent ang tipak-tipak na karne para sa kanyang household. Ayun. At si Jody Santa Maria ay meron ding hanash na stop killing of cows of September 21. Kasi sabi nga, meron daw 100 na cattle na i-slaughter para sa prayer rally. Ayan. At ito, si Jody Santa Maria ay nahuli na, ayan, kumakain ng steak. At yum-yum daw. Yum-yum daw yung steak. Anong sinasabi ni Jody? Ano raw siya? Ayaw raw niya ng vegetarian siya? Hindi, sabi niya, stop the killing of cows of September 21. Kasi nga, sa September 21, may celebration yung Davao, pagpapatay sila ng baka para sa kanilang prayer rally. Isa-serve sa community. Tapos isa-serve sa community.
Si Jody, may steak. Si Jody, merong tipak ng steak. Ayan. Tapos sabi naman niya dun sa steak, yum-yum naman daw. Bakit? So siya lang may karapatan. Oo. Kumain ng slaughtered na baka. Correct. Oo. Ayun. Ang alam mo, ang hirap ng sitwasyon ng mga kakamping, no? Totoo. Hindi ko gets kung paano sila nabubuhay araw-araw. Parang, pati hindi sila conflicted. Hindi sila, parang, hindi kayo nauubos sa mga pinagsasabi niyo. Hindi ba kayo nauubos sa mga pinagsasabi niyo? Tangina. Ano to? Sobrang kadiri. Or baka ano to? Hindi ba to mga parang yung tipong, oy, maglabas ka naman ng statement, ganyan. Tsakahin mo nga yung ano, baka ganun ano. Paid service. Oo, kasi Oo. ano naman concern mo sa mga baka? Di ba? Una-una, bakit bigla kang concern sa baka? Oo. Kumakain kayo ng baka. Yung baka pinapatay bago nyo kainin. Ano ba alam nyo, this is the problem, no? This is the problem. That's why kids, young kids, no? Young kids, actually do this to your kids. Always bring your kids to a farm. Okay? Always bring your kids to all kinds of farm ng bigas, yung farming ng baboy, baka, etc. Para maintindihan ng mga anak ninyo na itong mga to, hindi yung mga kinakain ninyo, hindi siya nanggagaling sa supermarket. Gets? May pinapatay, okay? May pinapatay, may ganyan. Okay? This is how it's done. Okay? That's why pahalagahan niyo yung mga kinakain ninyo dahil mahirap siya. Gets nyo? It's not to turn them into vegetarian, but to tell them that this is how violent it is in order for you to have food to eat. So make sure that you eat well. Okay? Alam mo, make sure that you don't waste food, di ba? Make sure that you don't waste food dahil ano. Alam mo, may nakadate ako sa